Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Healing Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Idire Cleo Sr., King of all kings, Master Ben Bray Cleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Cleo I. It's 21 po ngayon, buwan ng Hulyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa Guide to Father's Kingdom. His Brosaram, Come and Follow Me into the Kingdom of my Father. Naisalaysay ko na po sa inyo ang the 12 tribes of Israel, na kung saan nalaman niyo na ang 12 tribes of Israel noon ay wala ngang mga tauhan na dinadala nila, na inaalagaan nila o kanilang kinukupkup. Wala po talaga silang mga tauhan nung kapanahonan na yun. Bagkus ay naging alipin pa nga sila ng mga Ehipto. At nang lumaon ay nakatakas nga sila doon sa mga Ehiptohanon at bumuo ng isang lungsod kung saan doon sila nanirahan sa Kanaan, na ang tawag ngayon ay bansa ng Israel at Lebanon. Nang matapos na ang mga kapanahon ng iyon mga kapatid, at dumami sila doon sa Kanaan at nagiging mga bansa na ang kanilang mga kaanak-anakan, dumami sila doon. Ang nangyari 2,000 years after ng pangyayaring iyon, tsaka pa dumating ang kapanahonan ni Professor Kong si Jesucristo. Inihula po ng mga propeta gaya ni Propeta Isaias ang kapanahonan na pagdating ni Professor Kong si Jesucristo, ang pagdating ng isang Mesiya o tinatawag na tagapagligtas. Ang iba namang tawag sa kanya ay Kristo, nang ibig sabihin ay mukha ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Kristo. Mukha, o banal na mukha ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Kristo. Ang Mesiya po, ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Inilathala na sa libro ni Moises at saka sa libro ni Propeta Isaias na may darating na tagapagligtas o Misaya. At yun na nga, naganap nga ang pagdating ni Professor Kong si Jesucristo sa kapanahonan ng taglamig. Taglamig po talaga ang kapanahonan na yun nung siya ay ipinanganak. At sinabi na nga doon na kung sa tuwing ipapanganak ang Mesiya o Kristo, ay mayroong malaking bituin na magpapakita. O may magpapakita na malaking bituin bilang hudyat na sa loob ng 3 araw ng pagpakita ng bituin na yun ay isisilang na ang Mesiyas. Nang nalaman iyon ni Haring Herodes, dahil si Haring Herodes po mga kapatid ay siyang hari noon doon sa Huda. Siya ang hari doon sa Huda nung kapanahonan na yun. At ang hari naman sa Roma ay si Haring Augusto Caesar. Siya po ang hari doon sa Roma. Nung kapanahonan niyon ay laganap na ang pananakop ng Imperyong Roma sa kabuuan ng kanlurang bahagi ng ating mundo. Nasakop na po ng Imperyo ng Roma ang Huda, ang Ehipto, ang Lebanon, ang Iraq o pati yung Israel o Kanaan, ay yung Palestina, ay nasakop na po yun ng Imperyong Romano noong kapanahon ng iyon. Ang Imperyong Romano po talaga ang siyang nananakop at napakalaking bansa noong kapanahon ng iyon. Dahil halos nga kalahati ng ating mundo ay nasakop na ng Imperyong Roma noong kapanahon na iyon. Kaya nung nalaman ni Haring Herodes, si Haring Herodes ang hari ng Huda, noon, nang laman niya na isilang isang tao na maghahari pa sa lahat ng mga hari. Kaya nagalit si Haring Herodes. Dahil sa salaysay na yun ng mga pari. Ang mga pari naman noon na nangulo ng kapanahon ng yun ay si pari na si Anas at si pari na si Caiphas. Yung dalawang pari na yun ang nagsutsot kay Haring Herodes na isisilang ang Misaya. Kaya nung nalaman niyon ni Haring Herodes, ay dali-dali niyang pinakilos ang mga sundalo doon sa Huda at pinahanap at pinapatay ang mga babaeng buntis
at nanganak ng isang taon ay isang buwan hanggang isang araw hanggang 3 buwan na mga bata ay pinapatay noon ni Haring Herodes. Yun po ang tinatawag na the Christ of Israelites. Pinapatay po yun ang mga babaeng buntis nung kapanahonan noon doon sa Huda. Buntis at saka yung may mga anak na ng isang araw hanggang 3 buwan. Pinapatay po yun. Ngunit dahil nga si Maria na nagbuntis noon kay Professor kung si Jesucristo ay mayroon nga silang giya mula sa spiritual, kaya hindi sila nahuli ng mga sundalo. Bagkus nakapanganak si Maria noon na ina ni Professor kung si Jesucristo, dahil tinuruan sila. Buntis pa lang si Virgin Mary noon, tinuruan na siya ng bata na nasa ilalim, nasa sinapupunan niya. Tinuruan sila kung saan dumaan, kung saan sila tatagos, kung saang daan sila dadaan, tinuruan na sila. At dumaan nga sila sa mga daan na tinuro ng bata na nagsasalita sa ilalim ng tiyan ng kanyang ina. Kaya hindi iyon naabutan ng mga sundalo o ng mga sundalong mga Hudiyo ng kapanahon na niyon. Dahil nang dumaan na nga sila doon sa isang palayan, ang pagdaan ng nila noon sa palayan na yun ay nagtatanim pa ang mga tao ng palay. Nagtatanim pa sila ng palay. Ngunit nang nakadaan na sila, sumunod naman ang mga Hudyo na dumaan at nagtatanong kung wala bang buntis na nakadaan dito sa daan na ito na dinadaanan ng sa gilid ng palayan. At sabi naman ng tao na tinanong ng mga sundalo, mayroong dumaan diyan na buntis noong nagtatanim kami ng palay. Sabi ng ng isang magsasaka na nandoon nagtanim ng palay. Sinabi niya na may dumaan dito sa palayan na to, sa pilapil ng palayan na to, noong nagtatanim pa kami ng palay. Ngunit ang tingin ng mga sundalo doon sa palayan, nakita nila sa palayan, yung palayan na sinasabi ng isang magsasaka ay may bunga na at nakayuko na nga itong bunga, nakaganyan na ang bunga, nakayuko na, may butil na ang palay. Kaya nang sinabi ng magsasaka na dito dumaan yung buntis na babae, na dalawa sila dumaan dito nung nagtatanim kami ng palay, yung mga sundalo hindi na tumuloy, hindi na nila sinusundan yung buntis na dumaan doon sa pilapil ng palayan dahil nga nagtatanim pa sila ng palay. Ngunit nang makita ng mga sundalo na doon sa kanilang tinataniman ng palay, doon sa saka, nakayuko na nga ang palay, may mga butil na. So ibig sabihin matagal nang dumaan, pero hindi nila nalaman na sa paningin lang pala nila yun. May magical na palang nangyari doon na sa tingin nila nakayuko ng palay, pero kakaraan pa nga lang nila ni Joseph at saka ni Maria doon sa palayan na yun. Yun ang unang magic milagro na nangyari nung kapanahonan ni Professor kung si Jesucristo, kung kaya't hindi siya nahuli ng mga sundalo para patayin si Maria na buntis noon. Kaya naipanganak nga si Birhen Maria noon doon sa Bethlehem. Doon siya naipanganak sa Bethlehem, na doon pa sa kamalig ng mga baka. Dahil nga yung mga bahay doon ay sarado na at hindi sila tinatanggap doon dahil hindi nga sila taga Bethlehem. Dahil sila si Maria at saka si Joseph ay taga Nazaret. Taga Nazaret sila, hindi sila taga Bethlehem. Kaya nung naipanganak na, ay inutusan ni Haring Herodes yung 3 hari. Yung hari na si Melchor na hari ng Saudi, si Gaspar na hari ng Persia, at si Melchor Gaspar Baltasar na hari ng Persia. Hari ng Libya, Persia at saka Saudi. Inutusan ni Haring Herodes na puntahan yung yung komita na yun, sumibol na komita, at alamin kung ano ang nandun.
At kung malaman nila na ang bata nga na yun, na Misaya ang nandun, ay babalik sila doon kay Haring Herodes at ipagbigay alam na ganun ang nangyari doon. Ngunit nang dumating na yung mga tatlong hari na yun, na si Melchor, Gaspar at saka si Baltasar, ay nabago ang kanilang mga pag-iisip. Imbis na suplong nila doon kay Haring Herodes na nandoon na nga ang bata na Misaya isinilang, bagkus ay nagsipagluhod pa sila at nagbigay ng alay na iba't ibang klaseng alay, may ginto, basta iba't ibang klaseng inaalay nila doon kay Professor kong Jesus Christ na bago pa lang na ipinanganak. Kaya nung matapos na ang panganak na yun, tsaka rin sila umalis na rin sila, si Maria at saka si Joseph, bumalik sila doon sa Nazaret dahil taga Nazaret naman talaga sila at naabutan lang ng kapanganakan doon sa Bethlehem. Kaya nang bumalik sila doon sa Nazaret, nagsimula ang pagiging bata ni Professor kong Jesus Christ doon sa Nazaret hanggang umidad siya ng 12. Umidad siya ng 12 years old. Pagkaedad niya ng 12 years old, siya ay umalis. Si Professor kong si Jesus Christ ay umalis sa poder ni Joseph at saka ni Maria. Umalis talaga siya. Umalis po siya, mga kapatid. Hindi po yun nasulat sa Biblia na siya ay umalis. Mayroong nasulat doon sa Biblia ninyo na siya ay umalis, ngunit doon lang sa templo. Doon siya sa templo. Doon siya umalis. At nakalagay doon 3 araw lang siya umalis. Pero ang totoo talaga nangyari, umalis si Professor kong si Jesus Christ doon sa poder ni Joseph at saka ni Maria. Umalis siya, 12 years old ang kanyang edad. 12 years old ang kanyang edad. At nawala siya. Nawala talaga siya. Wala nang balita patungkol kay Jesus. Wala nang balita patungkol kay Jesus sa loob ng 18 years. 18 na taon po na nawala si Professor kong si Jesucristo nung kapanahonan na yon. Hindi na siya nakita doon sa Nazaret or doon sa bansang Huda. Hindi na siya nabalitaan. Wala na. Ang kanyang mga magulang na si Joseph at saka si Maria ay wala nang balita patungkol kay Professor kong si Jesucristo kung nasaan nga ito. Hindi nila alam kung saan ito nagpunta. At hindi rin nila mahanap-hanap kung nasaan nga ito nagpunta dahil hindi nga ito nagsasabi kung saan siya pupunta. Bigla na lang ito siyang nawala. Nang 12 years old siya. At 18 years po siyang nawala. 18 years. Pero pagbigay alam ko po sa inyo kung saan siya nagpunta sa loob ng 18 years na yun na kanyang pagkawala. Ang 18 years po na kanyang pagkawala ay dinala po siya ng mga membro ng spiritual na division, ng mga spiritual division members. Dinala po siya doon sa underground city. Doon siya sa underground city nag-aaral ng Aramiko. Nag-aaral siya doon ng mga salita kung paano gawin ang panggagamot, kung ano ang mga klase na mga uri ng mga kaalaman patungkol sa panggagamot. Doon siya tinuruan mismo ng Diyos. Tinuruan siya doon sa ilalim na siyudad. Doon sa underground city siya tinuruan. Sa loob ng 18 years. Ang tagal po talaga, mga kapatid. 18 anyos po ang pag-aaral ni Professor kong si Jesucristo doon sa underground city. Sasabihin ko po sa inyo kung anong pangalan ng underground city na yun na kanyang pinag-aralan. Dahil may pangalan po ang paaralan na yun. Pero may clue na po ako sa inyo. May clue na po kayo kung anong pangalan ng paaralan na yun. Dahil yung pangalan ng paaralan na pinag-aralan ni Professor kong Jesus Christ doon sa underground city ay yung mga title ng namin. Yung title ng mga video ko, yung mga pasimula ba na title, 'di ba nakikita niyo doon yung pasimula kong title. Yun yung pangalan ng paaralan na pinag-aralan ni Professor kong Jesus Christ doon sa ilalim ng underground city. At pagkatapos nga niyang nag-aral doon sa loob ng 18 years, ay tsaka pa siya bumalik.
Kaya makikita o mababasa nyo sa Biblia ninyo na bigla na lang nawala yung pagkabata niya. Bigla na lang nawala at bigla na lang may sulat na malaki na siya. Di ba? Yung pagkalaki na niya, yung nagkaedad na siya ng 30 years old, ay doon nga siya dumiretso sa Nazaret. Dumiretso siya sa Nazaret, doon pa mismo sa sinagoga. Doon siya dumiretso sa sinagoga. Dahil ang araw na yun ay Sabado rin ang araw na yun. Kaya araw ng pag parang simba ba, pagsisimba. Araw ng pagpapahayag, pagbabasa ng mga kasulatan, dahil may mga kasulatan man noon, mga kasulatan ni Propeta Isaias, Propeta Moises, mayroon mang mga kasulatan doon. Kaya dumiretso siya doon sa lugar na yon, doon sa Nazaret. Doon nga siya, hindi pa siya nakilala doon. Ngunit nang siya ay naatasan na basahin ang isang kasulatan patungkol sa Mesaya, at natokma at na timing din na siya ang Mesaya talaga. Kaya nasabi niya na sa araw na ito, ang Mesaya na sinasabi ninyo ay nandito na. Mula sa araw na ito, ang Mesaya na sinasabi ninyo ay nandito na. Yun na nga, 30 years old po si Professor kong si Jesus Christ nagpakita sa madlang people. Nagpakita siya sa maraming tao nung 30 years old na siya. Ngunit yung 18 years old na kanyang pagkawala ay walang balita talaga yon. Walang naisalaysay sa Biblia ninyo kung nasaan siya nagpunta at ano ang mga pinagagawa niya. Walang naisalaysay doon sa Biblia ninyo. Kaya mga kapatid, sa sunod kong ipapaabot sa inyo ay yun namang patungkol sa kanyang 30 years old na, at pagdating niya doon sa Nazaret na pinagtabuyan nga siya noon at sinabi niya na walang kinikilalang propeta sa sarili niyang lupa. Yun nga ang sinasabi niya. O walang kinikilalang propeta sa sarili niyang bayan. Yun nga ang sinasabi niya doon sa Nazaret. Nung siya ay itinaboy. Tinaboy talaga siya at hinuhulog pa siya sa bangin. Hinuhulog siya sa bangin. Ngunit walang nangyaring masama sa kanya dahil nga full of power na siya. Dahil sa 18 years old niyang pag-aaral ng white magical power doon sa underground city. Kaya full power na siya nung lumabas sa pag-aaral na yon. At nang itinaboy na siya doon sa doon sa Nazaret, nung nandun siya, pumunta siya doon sa Pergamo. Doon siya sa Pergamo pumunta. Dahil doon niya sinimulang hanapin ang kanyang 12 apostoles. At sa susunod kong YouTube video, isasalaysay ko na sa inyo ang paghanap niya sa 12 apostoles. Unti-unti nyo na itong maintindihan mga kapatid. 12 apostoles, may connection po yan sa 12 tribes of Israel. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa YouTube channel kong ito, malalaman nyo ang connection kung paano nyo matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Nagsabi po ako sa inyo ng katotohanan, buong katotohanan. Dahil connected po ito sa 12 tribes of Israel at 12 apostles of Jesus Christ. Doon nyo mapapansin ang connection nila, mga kapatid. Yun po ang pag-uusapan natin sa susunod na YouTube video ko. At sana ay pagpatuloy nyo papanood sa YouTube video ko. At maraming salamat sa inyong lahat, sa aking Diyos Divine Master Ruben Didaray Cleo Sr., King of all Kings Master Ruben Buray Cleo Jr., Divine Grandmaster Ruben Madron Cleo I. Sa inyong lahat na mga makita at hindi makita, sa mga nagsubaybay ng YouTube channel kong ito, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nag-views lang na hindi nag-subscribe, marami ding salamat sa inyo. Pero mas maganda yung mag-subscribe kayo dahil updated kayo sa mga YouTube videos na ipapalabas ko, at magpakita talaga yun sa inyong mga cellphone. Kahit hindi nyo ito paniniwalaan, alam kong maintindihan nyo rin kung anong ang koneksyon ng 12 tribes of Israel at saka 12 apostles of Jesus Christ. Dahil may koneksyon po talaga yan mga kapatid. At malalaman nyo yan pag patuloy nyong patuloy nyong panoorin ang YouTube channel kong ito. Maraming salamat uli sa inyo. Sa sunod kong post sa upload dito sa YouTube, pag-usapan natin yung 12 apostles of Jesus Christ. Maraming salamat uli.